Parang isang panaginip lang ang lahat. Sa edad na 28, hindi pa rin makapaniwala si Natasha Barcimo na halos lahat ng bagay sa kanyang buhay ay tila perpekto. Napakalaking karangalan para sa kanya ang maging isang sikat na modelo mula nang mag-18 siya. Simula noon, ito na ang pinasok niyang industriya at dito rin niya nakilala ang nobyong si Marvin. Isang kilalang aktor at isa sa pinakamainit na personalidad sa mundo ng showbiz. Perfect match kung tawagin sila ng mga tao sa kanila. Simula nang maging magkasintahan sila, parehong lumago ang kanilang pangalan sa industriya. Uy, bakla ka! Congratulations! Hindi ka nagsabi sa akin Ikakasal ka na pala next week? Kaloko ka talaga! Ngumiti si Natasha at pinakita ang singsing sa kanyang daliri na nagkakahalaga ng ₱250,000. I'm getting married. Sagot ni Natasha, sabay beso-beso kay Andrea. Kailan nangyari ang proposal? Tanong ni Andrea habang sinisilip ang singsing. Last month. Sagot ni Natasha. Hindi agad ito pinakalat ni Natasha sa publiko. Gusto sana niyang gawing pribado muna ang proposal ng kanyang nobyo. Pero, aksidenteng nabanggit ni Marvin sa isang interview na malapit na silang ikasal. Kaya't muli silang naging paboritong topic sa social media. Ang swerte mo talaga! Wika ni Andrea, halatang may pagkainggit. Pero hindi nawala ang tuwa para kay Natasha. Kung hindi lang ako bading at katulad ko ang buong pagkatao mo, titikman ko lahat ng lalaki sa showbiz. Mabuti na lang at hindi ka naging babae. Takot ang mga magulang mo sa'yo kung ganun. Sabat ni Erna na pumasok sa pinto. Sabay lumingon ang dalawa sa kanya. Kakatapos lang ni Natasha ng pictorial at nagpapahinga na lang siya. Hinihintay ang pagdating ni Erna para sa kanilang plano na magpunta sa isang party ngayong gabi. You're here. Kanina pa kita hinihintay. Let's go. Paanyaya ni Natasha at tumayo. Sumunod naman ang kanyang assistant at nagpaalam sa kanyang manager na aalis na. Don't worry. Hindi ako gagawa ng anumang kalokohan. Lahat kasi ng gagawing desisyon ni Natasha ay kailangan niyang ipaalam sa kanyang manager. Nauunawaan naman niya ito dahil para rin naman ito sa kanyang kapakanan. May mga bodyguards din siya, pero ang mahigpit na bilin niya sa mga ito ay magbantay na lang mula sa malayo. Ayaw niyang para siyang isang bata na kailangang bantayan. Kasama rin nila sa party si Andrea. Halos lahat ng katrabaho niya ay kaklose niya, kaya wala siyang naging problema. Habang nasa biyahe sila, iniabot ng kanyang assistant ang cellphone sa kanya. Hi babe! Saad ni Natasha matapos sagutin ang tawag ni Marvin. Hi babe, have you already eaten lunch this afternoon? Tanong nito. Yes, how's the taping? Pangungumusta ni Natasha. Everything is okay. Lorena is cooperating with the set accordingly. Ang tinutukoy ni Marvin ay ang ka-love team nito sa pelikula. May malaking fandom ang magka-love team pero bukas ang isip ni Natasha roon. Alam niyang ginagawa lang ng nobyo ang trabaho at alam ng lahat na siya ang nobyo ni Marvin kaya wala siyang dapat ikabahala. Saglit pa silang nag-usap, saka pinatay ang tawag dahil may sunod pang shooting si Marvin. Malapit na silang makarating sa night party na dadaluhan nila kasama ang kanilang boss. Nakasuot ng fitted, revealing gown si Natasha, kaya kitang-kita ang kurba ng kanyang katawan at ang malusog niyang dibdib. Hindi na siya nagulat nang pagpasok pa lang nila sa red carpet, halos nasa kanya na ang atensyon ng mga bisita. Puno ng pagkamangha. You always look stunning. I doubt paano nakakaya ni Marvin na magkaroon ng mapapangasawang katulad mo.
Salubong sa kanila ng kanyang boss, si Rainier. Dati rin itong nanliligaw sa kanya, pero hindi si Rainier ang kanyang tipo. Halos 10 taon nang agwat ng edad nila. Same with him. Remember my future husband, Marvin? He is one of the hottest artists in this industry. Pagmamalaki ni Natasha upang putulin ang gusto sanang iparating ng kanyang boss. Maraming bisitang dumalo, katulad ng kanilang inaasahan. Puro elegante ang suot, katulad nila, na halata ang pagiging sopistikada. Sikat sa mundo ng industriya ang mga dumalo, at nang nagsimula ang pagsayaw sa gitna, bumida sa gitna si Natasha, dala na rin ng tekila na nainom. Sinasabayan niya ang indayog ng tugtog nang may lumapit sa kanyang likuran at sinabayan siya sa pagsayaw. I've been watching you since you arrived at this party. Natasha, don't you want to come with me and stay in my condo just for tonight? Ngumisi si Natasha nang marinig ito at dinantay ang kamay ni Jack. Saka tumingkayad at bumulong. Only if you die, darling. Pagkasabi nito ay lumayo siya at muling sumayaw. Nang gabing iyon, hindi na nila tinapos ang party. Umuwi na rin sila sa kondo ni Natasha habang si Erna at ang assistant niya ay nasikaso siya. Naiwan naman sa party si Andrea. Parehong naging abala sina Marvin at Natasha. Pero sa bawat araw na dumadaan, hindi maikakaila ng dalaga ang excitement na nadarama. Ilang araw na lang kasi ay kakasal na siya sa nobyo. Nakahanda na rin ang lahat, pati ang kanyang gown na isusuot. Look at the other side, Natasha. Wika ng photographer habang ang iba naman ay abala sa paghahawak ng gamit para mapaganda ang pagkuha ng larawan. Perfect. Now, smile. Sambit pa ng photographer nilang si Mike. Naroon ang kanilang buong konsentrasyon nang pumasok ang kalalabas lang na makeup artist na si Hannah. Aligaga ito at hindi mapakali na parang may gustong iparating. Anong meron? Usisa ni Natasha na sandaling pinatigil ang photoshoot nang mapansin ang bulungan sa loob habang nakatingin sa bawat cellphone ng mga ito at saka babaling sa kanya. Wala, Miss Natasha. Hindi makatingin na sambit ng kanyang assistant. Tuloy niyo lang po ang photoshoot. Sabi ni Mandy, ang kanyang assistant. Pero sa matinding frustration ay hindi napigilan ni Natasha ang sariling agawin ang cellphone na hawak nito. Doon ay nakita niya ang larawan ni Marvin at ang ka-love team nitong si Lorena. Labis na kumabog ang kanyang dibdib nang ilipat niya ang tingin sa balitang nabuntis ito ng kanyang nobyo na ngayon ay kakasal na sa kanya sa susunod na araw. Miss Natasha, ayos ka lang po ba? Tanong ng kanyang assistant kaya matalim na tinignan ito ni Natasha. Kaya natikom ang bibig nito. Sunod namang lumapit ang kanyang kaibigang si Erna at niyakap siya upang pagaanin ang kanyang kalooban. Pero imbes na umiyak, walang ekspresyon ang mukha ni Natasha nang nilisan niya ang lugar. Nang makalabas siya, naroon ang kanyang driver na naghihintay. Inutusan niya itong pumunta sa kinaroroonan ng nobyo. Pagdating doon, naabutan niyang katatapos lang ng unang taping ni Marvin. Miss Natasha! Gulat na sabi ng direktor na si Glenn nang makita siya roon. Pero hindi siya pinansin ni Natasha at dire-diretso lang siyang nagtungo sa kinaroroonan ng nobyo niyang si Marvin. Nakapwa nagulat rin sa kanyang pagsulpot. Babe, let me explain. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. Nakakahiya. Bulong ni Marvin matapos siyang pigilan sa braso. Pero hindi alintana ni Natasha ang mga sinabi nito. Imbes na magpakamartir, buong lakas ni Natashang itinulak si Marvin at sinampal ito sa kanang pisngi.
walang luha sa kanyang mga mata. Pero sa kanyang kaloob-looban, ramdam na parang sinasaksak siya ng paulit-ulit sa kanyang puso. Babe, Pagpapakumbaba ni Marvin, ngunit hindi pa siya nakontento. Si Natasha, na tanging sakit ang nararamdaman, ay sinipa ang pribadong parte ng katawan nito. Agad namang sumaklolo ang producer ng pelikula, pero ang iba sa mga naroon ay hindi na nagtangkapang lumapit at nanatiling nakatayo habang nanonood sa kanila na para bang isang eksena lang ito ng kanilang palabas. Marvin! Taranta at tumakbo si Lorena palapit sa kanyang nobyo, pero mabilis na nahawakan ni Natasha ang mahabang buhok nito. Dinaig mo pang higad, kumakadikit! Hindi ka lang ahas! Malandi ka pa! Puot at galit na sigaw ni Natasha at tinulak ito ng buong lakas. Dahil sa lakas ng pagkakatulak ni Natasha, hindi agad nakakuha ng suporta si Lorena. Dahilan para mapahiga ito sa sahig. Tapos ano? Maagasan ka dahil sa akin? At ako ba ang magiging mukhang kontrabida? Matapang na sambit ni Natasha at muling hinawakan ang buhok ni Lorena. Kinaladkad ito sa sahig. Pinigilan siya ng mga naroon nang alisin niya ang suot na mataas na takong at akmang iyahampas sa ulo ng aktres. Pinipilit siyang palabasin ng mga gwardya sa lugar, pero hindi siya nagpapigil. Mga hayop kayo! Hindi ko kayo titigilan! Banta ni Natasha at hinaklit ang braso ng dalawang bodyguard na naglabas sa kanya. Pasensya na po, Ma'am Natasha. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Paumanhin ng isang guard. Kami na po ang bahala sa kanya. Volunteer ni Erna kasama ang kanyang manager matapos makita ang ginawang iskandalo ni Natasha. Let's go, Natasha! Pagpupumilit ng kanyang manager na si Darlene at wala nang nagawa si Natasha kundi ang sumama sa mga ito. Ilang araw matapos ang iskandalo ni Natasha, siya pa ang naging masama sa publiko matapos ang pagtataksil ni Marvin sa kanya. Nag-cancel din ang ilang endorsement na sana ay para kay Natasha. Hayaan mo na sila, Erna. Lilipas din ang issue. Sambit ni Natasha sa kaibigan dahil kanina pa ito nakikipag-away sa mga basher na nagsasabi ng masasakit na salita tungkol sa kanya. May mga iba naman na pumanig at nagsabing nagawa lang ni Natasha iyon dahil sa matinding galit sa pagtataksil ni Marvin. Pero wala na siyang pakialam sa mga iyon. Ganoon naman talaga. Lilipas ang panahon at mababaon na rin sa limot ang nangyari. Off din siya sa trabaho ng isang linggo at pati na rin ang kanyang management ay nagbigay ng payo sa kanya na kailangan niyang ipahinga ang sarili. Pero alam niya na ayaw lang ng mga ito na madawit sa gulo. Ano namang gagawin mo? Pagtataka ni Erna at sinilip ang ginagawa ni Natasha. Finding my groom. Casual na sagot ni Natasha, pero halos wala siyang matipuhan at halos lahat ng ito ay kilala ni Marvin sa showbiz. Hay, nako! Tigilan mo nang hayan! Para ka naghahanap ng branded clothes na pwede mong itapon kung gusto mo. Sabi ni Erna at kinuha ang laptop at saka ito pinatay. Hindi birong pagpapakasal, Natasha. Anong gusto mong gawin ko? Magmukmuk na lang dito sa kondo? Hell no! Ayaw ko maging kaawa-awa sa paningin ng karamihan. Inayos niya ang kanyang buhok at tumapat sa salamin. I guess, sumama ka na lang sa akin sa Cebu. Bibisitahin ko ang lola ko sa asyenda. Matagal-tagal na rin simula nang huli akong bumisita doon. May kalayuan ang tinutukoy sa probinsya ni Erna mula sa syudad. Pero makakatulong iyon para maipahinga ang kanilang isip kahit na papaano. Sige, I'm going with you. Mag-impake lang ako ng gamit. Pagpayag ni Natasha
at nag-ayos ng sarili. Sumakay ang dalawa sa airplane upang mas mabilis makarating sa Cebu. Pagdating nila roon, agad silang inasikaso ng mga tauhan ni Doña Merlita na para bang siya ay isa sa mga apo nito. Nag-iisang anak si Natasha at ang kanyang mga magulang ay pareho ng may sariling pamilya. Pero hindi naman niya masisisi ang mga ito. Unang araw pa lang nila doon, naisipan ni Natasha na subukang gamitin ang kabayo doon upang libutin ang lugar. Mabuti at hindi siya naninipa. Tanong ni Natasha kay Erna na kapwa nakasakay sa isang kabayo. Habang naglilibot sila, sandaling tumigil ang kabayo na sinasakyan ni Natasha. Sinubukan niyang utusan itong magpatuloy, pero tumigil pa rin ito. Napagod po yata siya kakalakad. Puna ni Erna at bumaba sa kabayo. Inutusan ito na magtali sa isang puno. Inalalayan si Natasha na sabay ding bumaba at tinali ang kabayo sa katabing puno. Presko ang hangin sa probinsya. Malayo sa usok ng mga sasakyan sa syudad. Hindi naman ganoon kainit ang araw. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang isang lalaking walang suot na pang-itaas at may mahabang buhok. Ang mga mata ni Natasha ay hindi maiwasang mapako sa katawan ng lalaki. Hitik na hitik ito na hindi mula sa gym, kundi mula sa trabaho na ginagawa araw-araw. Magandang araw po, Senyora Erna. Bati ng lalaki at tumigil saglit para magbigay galang. Saka tumingin kay Natasha bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Hawak ang lubid na nag-uugnay sa kalabaw. Ang kalabaw ay may daladalang paragos at puno ng galon-galong tubig. Wala itong sapatos at kitang-kita ang pawis sa katawan ng lalaki. Hindi maiwasan na Erna ang matawa sa reaksyon ni Natasha kaya tinapik niya ito. Hindi maintindihan ni Natasha ang sarili, para bang ang mga tingin ng lalaking iyon ay humihigop sa kanya. Maganda ang katawan nito at matipuno. Dito rin nagtatrabaho yan sa asyenda, kwento ni Erna. Actually, malapit lang yung bahay niya sa tinutuluyan natin. Anak ni Aling Josephine, si Samuel. Bet mo ba siya? Tanong ni Erna, may kasamang ngiti. Nag-isip si Natasha saglit bago sumagot. Tara, puntahan natin siya. Si Erna ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Natasha. Naloko na yata. Hindi kaya nagayuman ni Samuel itong babaeng to? Bulong ni Erna sa sarili. Tara na, baka maabutan pa natin siya. Yaya ni Natasha at agad nilang inihanda ang mga kabayo at sabay na sumakay. Habang tumatakbo ang mga kabayo, tila napansin ni Erna ang bagong sigla ni Natasha na mas excited na sundan si Samuel. Pagdating nila sa bahay, nakita nilang abala si Samuel sa pagsisibak ng kahoy. Agad itong nagulat sa kanilang pagdating. Salamat, nilagay ko na lang yung ulam sa loob. Sa pintuan ng bahay, lumabas si Elena. Naumbok ang tiyan at may bahid ng pagod sa muka habang nakapuyod ang buhok nito. Hindi mo sinabi na may asawa na pala yung lalaking yan. Bulong ni Natasha kay Erna na halata ang pagkadismaya. Parehas tayong namalagi sa Maynila kaya baka nga nag-asawa na siya. Sagot ni Erna, pabulong rin. Ngunit hindi nakatakas sa pandinig ng babae ang kanilang pag-uusap. Ipagpaumanhin niyo po, senyora. Pero hindi po. Asawa ni Samuel ang kasama ko. Ako po nagdala ng ulam na niluto ng asawa ko kanina. Sabi ni Elena, yumuko bilang paggalang at nagpaalam bago umalis. Si Samuel, sa nagulat sa nangyari, ay tumigil sa pagsisibak ng kahoy at iniimbitahan ang dalawa sa loob ng bahay. Ngunit, nang mariing tumanggi si Natasha. Nakakaya sa kanila. Tayo ang pumunta dito kaya obligasyon natin na pumasok. Hindi ito tulad ng sa Maynila. Paalala ni Erna kay Natasha.
Hindi na sila nakatanggi nang pumasok si Samuel sa loob upang magpalit ng damit. Kahit nalabag sa kalooban ni Natasha, pumasok ang dalawa. Ang loob ng bahay ay tila simple lamang, walang mga kagamitan, walang ilaw maliban sa isang lampara, at ang tanging hangin ay mula sa bintana. Magandang araw po sa inyo, senyorita. Nagagalak kami na napadaan kayo dito sa amin. Halos yumukong paggalang ni Aling Josephine na may edad na rin. Kayo na lang po ba ni Samuel ang naninirahan dito sa bahay? Tanong ni Erna dahil parang walang balak magsalita si Natasha. Kasama namin ang asawa ko. Sayang at hindi niyo po siya naabutan. Kakaalis-alis lang din kanina. Magalang na sagot ni Aling Josephine habang pinapansin ang dalawa. Hindi maiwasan ni Erna at Natasha na mapahanga. Nang makalabas si Samuel matapos magpalit ng damit, umupo siya sa isang sulok at tinignan ang dalawa. Pwede po bang malaman kung anong sadya niyo sa amin? Tanong niya na ang kasuotan ay isang lumang damit na halatang napaglipasan ng panahon. Napadaan lang kami dito, Samuel. Iginagala ko lang ang kaibigan ko. Nga pala, siya si Natasha. Kasamahan ko sa pagmomodelo sa Maynila. Pakilala ni Erna kay Natasha. Hindi naman napigilan ni Natasha na magtago ng kaunting kaba sa dibdib. Ngunit pilit niyang pinanatili ang maayos na muka habang pinakikilala ang sarili kay Samuel at kay Aling Josephine. Magalang namang tumayo si Samuel at inabot ang kamay kay Natasha. Tinanggap naman ito ng dalaga at pilit na ngumiti. Hindi na rin sila nagtagal at agad silang umalis. Dahil padilim na, umuwi na sila. At inahatid sila ni Samuel kaya may ilang detalye ang nalaman si Natasha sa pagkakataong iyon. Si Erna at si Samuel lang ang madalas mag-usap, habang si Natasha naman ay nagsasalita lamang kapag kinakailangan. Bago matulog, naikwento pa nila kay Doña Merlita ang nangyaring pagpunta nila roon na kinatawa naman nito. Pag-uwi nila, agad ni Natasha pinaalam ang plano niyang buuin bago sila bumalik sa Maynila matapos nilang magpalipas pa ng ilang araw roon. Minsan lang dumating ang ganitong swerte sa buhay ng isang tao, Aling Josephine. Kukunin niyo po ba ang 1 milyon? Mungkahi ni Natasha sa mag-asawa, sabay taas ng isang tseke na may kasamang malaking halaga. Napakalaking halaga po ng ibinibigay niyo sa amin, senyora. Sambit ni Josephine, halatang naguguluhan. Kumuha si Natasha ng isang tseke mula sa kanyang bag at pinirmahan ito at inilapag sa ibabaw ng attached case na naglalaman ng 1 milyon. Gagawin ko ng 2 milyon, sabi ni Natasha, sabay lingon kay Samuel. I guess, hindi na ito tatanggihan ng anak niyo na sumama at magpakasal sa akin. Tumingin ang mag-asawa kay Samuel at kitang-kita sa mga mata nila ang pakiusap. Kung ayaw niyong tanggapin, babawiin ko ang offer. Naiinip na sambit ni Natasha at agad siyang tumalikod. Isa sa mga tauhan na Doña Merlita ang pumasok at takmang babawiin ng pera. Pero pinigilan siya ni Samuel. Pumapayag na ako sa gusto mo, sabi ni Samuel na parang nagbigay ng huling desisyon. Sumunod si Natasha, itinaas ang kamay bilang senyales na magpatuloy sila hanggang sa makabalik sila sa Maynila. Kasama na nila si Samuel. Si Erna, bagamat hindi makapaniwala sa ginawa ng kaibigan, ay sinuportahan niya na lang ito. Mabait naman si Samuel at malayo sa ugali ni Marvin. Nagulat ang marami nang i-announce ni Natasha na kasal na siya kay Samuel. Pinamalas pa ni Natasha sa publiko na 1 bilyonaryo si Samuel, nagmamay-ari ng maraming negosyo at kumpanya sa ibang bansa. Where did you meet? Usisa na nag-i-interview. Miss Natasha, kailan at saan kayo kinasal? Tanong naman ng isa pa.
Kakahiwalay niyo lang ng dating fiancé na aktor na si Marvin. Ibig sabihin ba nito ay parehong may third party na nangyari? Banggit naman ng isa. Kaya lalong bumigay ang mga ito at nauunahan na magtanong habang ang kamera ay panay ang kislap sa kung saan. I'm sorry. I can't answer that questions right now. Me and my husband are happily married and love each other. That's all. Thank you. Sagot ni Natasha habang hawak-hawak ang kamay ni Samuel at umalis sila habang pinapalibutan ng kamera at hinahabol na mag-interview. Pumunta sila sa parking lot at sumakay sa loob ng kotse. Pero sinasadya ni Natasha na hindi ito tinted nang may mapansin siyang paparating na paparazzi. Mabilis niyang hinila ang kwelyong suot ni Samuel at pinaglapat ang kanilang labi. Bago pa tumakbo ang kotse, tinulak ni Natasha si Samuel palayo sa kanya. Stay calm, sweetheart. I will introduce you to my co-workers later, after we get there. May himig na lambing sa boses niya nang mapansin ang pagkainis sa mukha ni Samuel. Mas lalong naging maaliwalas ang mukha ni Samuel matapos magupit ang buhok nito at alisin ang bigote. Nakasuot siya ng blue business suit at magarang relo. Kung ikukumpara kay Marvin, wala siyang masasabi. Hindi hamak na mas gwapo at malakas ang dating ng asawa niyang si Samuel kumpara kay Marvin. Kailangan pa ba yun? Inis na tanong ni Samuel habang nakatingin sa bintana ng kotse. Of course, sweetheart. Sagot naman ito at inalis ang isang botones sa suot na polo shirt ni Samuel sa ilalim ng business suit. Mabilis namang hinawakan ni Samuel ang kwelyo ng polo at malamig na tinignan si Natasha sa mata. Aalisin ko lang ang 2 botones sa polo mo para mas magandang tignan. Wika ni Natasha at sinimulang alisin ang unang botones. Nakatingin lang si Samuel kay Natasha habang ginagawa ito. Hindi niya maiwasan ang mapalunok nang mapadako ang tingin nito sa kabuuan ng mukha ni Natasha papunta sa makinis nitong leeg. Lalo lang naramdaman ng binata ang pagkailang nang haplusin ni Natasha ang makinis niyang dibdib habang mapang-akit na nakatingin sa kanya. I'm not teasing you, sweetheart. I just love how I see your reaction. Bilyang ngumiti si Natasha at lumayo kay Samuel. Pinilit ni Samuel na maging kalmado kahit na alam niya na may parte ng katawan niyang nagising. Lalo pa at katabi lang niya ang gumawa nito. Sa araw-araw ay wala siyang ginawa kundi ang sumunod sa kagustuhan ni Natasha, ang manirahan kasama nito sa iisang kondo. Hindi naman tumatagal. Unti-unti ring nakasanayan ni Samuel ang ganoong buhay. Unti-unti, natutunan na rin niyang tanggapin ang mga ugali ni Natasha. Gabi, nang matapos ang photoshoot ni Natasha, masaya siya dahil simula nang maipakilala niya si Samuel sa publiko, puro papuri na ang kanyang natatanggap. Marami siyang naririnig na sabi-sabi at papuri para sa kanyang asawang si Samuel. At may mga nagbabalak pa raw kunin ito bilang aktor. Pero hindi pumayag si Natasha. May potensyal si Samuel kung tutuusin at kaya niyang makipagsabayan sa mga matagal ng aktor sa industriya. Pero ayaw niyang ma-involve pa si Samuel doon. Hindi habang buhay ay gusto niyang kasama si Samuel. Pinaparipas lang niya ang issue at pagkatapos ay hiwalay niya rin ang lalaki at pababalikin ito sa probinsya. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto sa kanilang relasyon, pero ayaw niyang maging parte sa Samuel ng mundong iyon ng showbiz. Samuel? Pagpasok niya sa kondo, pero wala roon ang asawa. Naglakad siya papunta sa kwarto at nagbihis, ngunit pagpunta niya sa kusina ay may nakahanda ng lutong pagkain. Sakto, hindi pa siya kumakain simula nang umalis siya kanina. Laking ginhawa niya
nang makita ang pagkain at natagpuan niya ang sarili na masaya sa simpleng bagay na ito. May malaking pakinabang rin naman pala ang lalaking yun. Bulong niya sa kanyang isip at tinikman ang luto nitong adobo at nilagang baboy. Kakain na sana siya nang makaramdam ng matinding sakit sa kanyang sikmura, kaya dali-dali siyang tumakbo papasok sa bathroom at saka inilak ito. Pero sa paglingon niya, ang walang saplot na si Samuel ang kanyang naabutan, nakakatapos lang maligo. Tinitigan siya ni Natasha at hindi niya maiwasang humanga sa itsura ng kanyang asawa. Bakit ka pumasok dito sa loob? Inis na tanong ni Natasha. Hindi makapaniwala, pero may halong kabang nararamdaman sa kanyang puso. Ikaw ang pumasok dito. Kanina pa ako dito bago ka dumating. Sagot ni Samuel na hindi pa rin tinanggal ang malamig na aura ng pagkatao. Naglakad palapit sa kanya. Hindi alintana ang ginugol nilang magkasama sa kondo. Hindi tuloy niya maiwasan ang mapatingin sa ibabang bahagi ng katawan nito na doble ang sukat at laki kaysa kay Marvin. Alam niya ito dahil noong sinubukan ng dating fiancé na balak gumawa ng milagro sa kanya pero hindi na ituloy dahil sa kanyang pagtanggi. Pero ngayong nandito siya sa harapan ni Samuel. Alam mo bang may sabi-sabi sa amin na pwede kang magka-sore eyes kapag dinignan mo ang isang bagay na pinagbabawal? Ngumisi ang lalaki na parang binabasa ang isip ni Natasha. Saka kinuha ang towel malapit sa likuran nito. Inilagay ito sa kanyang bewang bago tuluyang lumabas ng kwarto. Ang lalaking yun? Namumula ang muka sa pagkahiya na singhal ni Natasha. Ngiting-ngiti namang lumabas si Samuel sa bathroom. Pumasok sa kwarto at nagsuot ng damit. Saka hinintay na lumabas si Natasha. Sabay silang kumain ng pagkain na inihanda ni Samuel. At nagpatuloy ang gabi na parang walang nangyaring tensyon sa kanilang pagitan. Si Samuel na rin ang naghugas ng mga plato habang si Natasha naman ay naabutan ni Samuel na nakaupo sa sofa, nanonood ng telebisyon. Kung hindi siya nagkakamali, ang aktor na si Marvin ang nasa palabas. Sa pagkakaalam ni Samuel, ito ang dapat napapakasalan ni Natasha. Ngunit nagbago ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ng babae para kay Marvin ngayon. Umupo si Samuel sa tabi ni Natasha, pero agad din niyang napansin ang palihim na pagpahid nito ng luha. Agad niyang kinuha ang remote at pinatay ang telebisyon. Naramdaman niya na may hindi tama. Gusto ko sanang panoorin ay action, pero wala. Kaya pinatay ko na. Naririndi ako sa boses. Masyadong corny ang mga sinasabi sa palabas. Wika nito na hindi tinitignan si Natasha. Bastos ka talaga. Nanonood yung tao eh. Reklamo nito. Para bang walang nangyari. Pero alam ni Samuel na pilit lang niyang tinatago ang malungkot na emosyon sa likod ng kanyang mga salita. Huwag mo sanang masamain, Natasha. Pero bakit nga ba kayo naghiwalay ng aktor na yun? Tanong nito at bahagyang nag-aalangan. Ngunit gusto niyang malaman ang higit pang detalye tungkol sa nakaraan ni Natasha. Is it so obvious na nabuntis niya ang ka-love team niyang si Lorena? Hindi mo ba nakita sa balita? Tanong ni Natasha. Medyo tinagilid ang ulo. Ngunit may halong pagtataka ang tono nito. Hindi. Walang telebisyon sa probinsya na tinitirahan ko. Isa pa, wala akong interes sa mga ganong usapan. Sagot ni Samuel. Kinuha pa ang unan sa likuran nito at iniayos ang pagkakaupo. Me and Marvin had a 5-year relationship back then. Magpapakasal na sana kami. But before the wedding, binalita sa publiko na nagdadalang tao ang ka-love team niya at si Marvin ang ama. Bakit naman napunta ka sa probinsya at ako ang napag-interesan mong kulitin?
Patuloy na pag-uusisa niya, kahit na alam niya na ang sagot sa tanong nito. Vacation. Inaya ko ni Erna kaya sumama ako. And suddenly, I saw you. You caught my attention kaya... Kaya? Tanong pa ni Samuel, ngunit hindi na ito sinagot ni Natasha. Naramdaman ni Natasha ang dantay ng kamay ni Samuel sa kanyang braso at isinandal ang sarili sa matipuno nitong dibdib. Doon ay para siyang nakahanap ng seguridad at hindi napigilan ng sariling yakapin ang binata pabalik. Walang salita sa pagitan nilang dalawa maliban sa mahina na pagkikbi ni Natasha habang yakap ang asawa. Hinayaan lamang naman ni Samuel si Natasha hanggang sa maramdaman niyang nakatulog na ito sa kanyang bisig. Maingat niyang binuhat si Natasha at inihiga sa kama nang hindi siya ginising. Good night, sweetheart. Mahinang bulong ni Samuel. Hinalikan si Natasha sa noo at nilagyan ng kumot ang katawan nito bago tumabi sa kanya at hinagod ang mahaba nitong buhok habang pinagmamasdan itong natutulog. Noong una, iniisip niya na katulad lang ito ng ibang mga babaeng walang iniisip kundi pera at luho sa buhay. Pero sa isang linggong pagsasama nila ni Natasha, doon niya nakita na sa kabila ng pinapakita nitong pagiging matapang at masayahin sa publiko, kabaligtaran iyon ng kinikimkim nito. Gagawin ko ang lahat. Maging pinakamasayang babae ka lang sa mundo. Bilang asawa mo. Tutuparin kong tungkulin ko kahit na kasalang tayo sa papel. Pangako ni Samuel sa natutulog na si Natasha habang humihinga ng malalim at humiga sa tabi nito. Sa puso at isipan, nakatatak ang mga salitang iyon na nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Hindi inaasahan ng dalawa na ang kanilang pagsasama at pagpapanggap ay magdudulot sa kanila ng tunay na pagbabago sa buhay. Sa lumipas na 6 na buwan, mabilis na nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagbago ang lahat. Sweetheart, bagay ba sa akin ang shade na to? Tanong ni Natasha kay Samuel, nakakatapos lang magbihis. Tumawa si Samuel, ngumiti at yumakap sa likuran ni Natasha. Saka tinignan ito sa salamin. Lahat naman, bumabagay sa'yo. Puri nito, malumanay ang pagkakasabi. Hindi naman maitago ni Natasha ang kilig na naramdaman ng mga oras na iyon, lalo na nang sabihin ni Samuel na hindi niya kailangan ng make-up para magmukhang maayos. Para sa kanya, mas bagay kay Natasha ang natural na itsura. Si Samuel na ang nagmamaneho ng sasakyan, kaya hindi na nila kailangan ng driver. Tuwing natatapos si Natasha sa pagmamodel, sinusundo siya ni Samuel at minsan ay pinapanood siya mula umpisa hanggang matapos. Sa araw na iyon, unang pinuntahan nila ang simbahan. Kasunod ang panonood ng sunset ng magkasama. Thank you, Samuel. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ma-enjoy ang ganitong view. Akala ko, para lang ito sa mga walang mapuntahan at hindi afford ang sikat na kainan. Pero mas masaya pala dito. Ngumiti ang lalaki at inilabas ang bouquet na matagal na niyang tinatago sa likod at binigay ito kay Natasha. Kinuha niya ang isang pirasong pulang rosas at nilagay ito sa gilid ng tenga ni Natasha. Walang anuman. Basta ikaw. Basta ikakasaya mo. Okay lang. Gusto mo bang kumain ng street food? Street food? Hindi ako kumakain nun. Tanggi nito, pero pinilit siya ni Samuel na subukan ito, kaya hinila siya upang mag-try. Nung una, hindi niya nagustuhan ang lasa, pero nang matikman niya, masarap pala, lalo na ang balot na pinakita ni Samuel. Habang masayang kumakain, may mga lumalapit sa kanila para magpakuha ng larawan at hindi nila ito tinanggihan. Dahil sa mga larawang kumalat, umulan ng papuri para kay Natasha at kay Samuel.
Galing mo, Natasha! Sino mag-aakala na mas magiging maayos ka pala sa piling ni Samuel? Wika ni Erna habang tinitignan si Natasha para sa kanilang susunod na photoshoot. Well, Samuel is so perfect. He is the husband I could ask for. Pagmamalaki niya at kumindat kay Erna. Natasha! Tawag ng kanyang manager na si Darlene, kaya sandali niyang tinigil ang pagpapaganda. Pinapatawag ka ni Derek sa kabilang studio. Kailangan nila ng extra sa pelikula. Bakit ako? Marami namang iba. Tanong ni Natasha. Derek lang ang gusto. Naaksidente kasi ang extra na sana sa palabas. Matagal naman na kayong tapos ni Marvin. At isa pa, masaya kang may asawa ka na. I know, pero hindi ba't pwede na ayaw ko siyang makita? Lalo mo lang pinapalabas na may nararamdaman ka pa kay Marvin. Of course not! Mariing sabi nito. Sumama ka na, Natasha. Ako nang bahala dito. Kahit hindi komportable, pumayag si Natasha na sumama. Pumunta sila sa kabilang studio at naabutan nilang galit na galit ang direktor. Pero nang dumating sila, nawala ang galit at maayos silang pinatuloy. Nagkataon na wala si Samuel ng araw na iyon dahil may importanteng pupuntahan. Inabot sa kanyang script. Mabilis niya itong minemorize habang nagpapractice dahil ngayon lang siya sasalang sa kamera para sa pelikula. Nang magsimula na ang shooting, biglang tumunog ang cellphone ni Natasha. Tumatawag ang asawa niya, kaya imbes na sagutin, pinatay na lang niya ito at sumalang na sa eksena. Mahal kita, Alejandro, pero kailangan kong umalis dahil sa kagustuhan ng aking mga magulang. Patawarin mo sana ako. Madamdaming saad ni Lorena sa eksena habang umiiyak. Alam ni Natasha na magiging awkward ang eksena, lalo na at ang tema ng pelikula ay tungkol sa pagtataksil ng pangunahing lalaki. Matapos iwanan ng female lead para sa kanyang pangarap, siya naman ang magiging kontrabida sa kwento. Pinapasok na siya sa eksena at inabot siya ng lasing na si Marvin na nakaupo sa sahig ng kwarto. Walang pasabi, pumasok siya sa kwarto. Alejandro? Tawag ni Natasha. Inaakay si Marvin upang maupo sa kama. Nang magtama ang mata ni Natasha kay Marvin, muling bumalik ang mga alaala ng kanilang mga pinagsamahan. Noong minsan din kasing nalasing si Marvin, siya ang nag-alaga sa kanya. Agnes, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marvin, nagkunwaring lasing habang nakatutok ang kamera sa kanila. Mahal kita, Alejandro. Hindi ko kayang makita kang ganito dahil lang sa babaeng iyon. Wika ni Natasha at tinitigan siya ng diretsyo sa mata. Napansin ni Natasha ang gumuhit na kislap sa mata ni Marvin. Isang siglit na pangungulila pero hindi siya nagpatalo. Nag-focus siya sa eksena at gusto niyang matapos ito ng mabilis. Hayaan mong tulungan kitang makalimutan siya kahit ngayong gabi lang. Wika ni Natasha at hinaplos ang pisngi ni Marvin. Doon na pagtanto ng babae na wala na talaga siyang nararamdaman para kay Marvin kahit paanong pagungumbinsin niya sa kanyang sarili. Si Samuel na ang mahal niya. Sa eksenang iyon ay papalabas nila na may nangyari sa kanila. Ngunit may usapan na walang kissing scene o bed scene na mangyayari. Pero laking gulat ni Natasha nang bigla siyang hinila ni Marvin at siniil ng halik sa labi. Sa matinding pagkagulat, hindi agad nakalayo si Natasha, sapat lang para makuha ito sa kamera. Cut! Sigaw ng direktor, kaya agad na tinulak ni Natasha si Marvin palayo at pinahid ang labi. May chemistry pa rin ang dalawa. Marunong pala umakting itong si Natasha. Sayang, mas bagay sana sila. Narinig ni Natasha ang sambit ng gumawa ng script.
ngunit hindi niya ito pinansin. Thank you so much, Natasha. Tunay ngang maasahan kita. The scenario is so good. Pasalamat ng direktor. Ngumiti lamang si Natasha at lumapit sa kanyang manager. Sinabi niya rito na hintayin muna nilang matapos ang eksena dahil last part naman na ito ng bagong pelikula ng dalawa na ilalabas sa next month. Habang sinasagawa ang bagong taping, umupo muna si Natasha sa isang tabi upang kunin ang cellphone. Naalala niyang tumatawag nga pala si Samuel. Dinalhan kita ng lunch. Hindi ka pa raw kumakain, sabi ng manager mo. Napalingon si Natasha nang marinig ang boses ng asawa, kaya halos mabitawan niya ang cellphone at yumakap dito. Cut! Ilang linya na lang ang sasabihin mo, Marvin. Nakalimutan mo ba? Singhal ng direktor nang mawala sa konsentrasyon si Marvin nang makita si Natasha kasama ang asawang si Samuel. Hindi naman ito nakaligtas sa paningin ni Lorena na umbok na ang tiyan. Nakakatulong din ito sa pelikula pero may pag-iingat sa trabaho dahil sa susunod na buwan na ay kabuwanan na niya. Paano mo nalamang nandito ako? Tanong ni Natasha na hindi pinansin ang galit na direktor. Pinuntahan kita sa workplace mo, pero wala ka roon. Ang sabi ni Erna ay nandito ka. Nabutan pa kitang sumalang sa eksena. Kaya bumili muna ako ng lunch dahil ang sabi ng manager mo, hindi ka pa kumakain. Sagot ni Samuel at giniya si Natasha sa isang tabi. Hindi naman nagtagal ay natapos din ito at ginawa ang ending ng pelikula. Nagkaroon ng celebration sa 5-star hotel kaya nagtungo sila roon ni Natasha at Samuel upang makihalubilo. Sa gabing iyon ay palagi niyang nahuhuli na nakatingin si Marvin kay Natasha at napansin din ito ni Samuel. Pwede na tayong umuwi kung di ka na komportable dito. Sabi ni Samuel habang ang kamay ay nasa kanyang bewang. No worries, I'm okay. Sagot niya matapos inumin ang wine nang biglang may lumapit sa kanila. Mr. Desamero, I'm not expecting that you attend this kind of party. Glad to meet you. Sambit ng lalaki na sa kanyang tingin ay 40 ang edad. Excuse me, sir. I think you've been mistaken. He is my husband, Samuel Castro. Pagtatama ni Natasha sa nagsalita. No, he is Mr. Jordan Samuel Desamero. Check this out. Pagpupumilit pa ng lalaki at ine-open ang cellphone nito saka pinakita ang larawan at iba't ibang site. Excuse me, sir. Baka nagkamali ka lang. Si Samuel na ang nagsalita at tinawakan si Natasha sa braso upang umalis. Come on, Mr. Desamero. It's my honor to meet you. And I know you are that person. You came back this day and your face posed one of your employees when you've been there in your company. Pagpupumilit pa nito. Napansin naman sila ng ilan, lalo na nang sa palitan ni Samuel na palayuin ang lalaking kausap kaya lumapit ang ilan sa mga bisita sa kanila. Hey guys, check this out. I'm telling the truth. He is Jordan Samuel Desamero, the only one who is the owner of the largest companies in this country. Sambit ng lalaki. Agad na punta kay Samuel ang lahat ng atensyon. Really? Kakapost lang recently. This guy is telling the truth. Mr. Desamero already came back after so many years and revealed his face already. Wika ng isa sa mga bisita na halata ang pagkagulat sa muka. Naging sunod-sunod pa ang bulungan at pagkumpirma ng halos lahat ng nasa party, habang si Natasha ay halos matumba sa kanyang kinatatayuan. Umalis na tayo dito. Seryoso ang boses na sambit ni Samuel at hinila si Natasha pero nagpumiglas ito. Tell me the truth. Are you really Jordan Samuel Desamero? Pagkumpirma ni Natasha.
Halos hilamusin ni Samuel ang mukha gamit ang kanyang palad. Nakaabang rin sa kanya ang lahat ng bisita roon kaya walang nagawa si Samuel kundi ipagtapat ang totoo. Yes, ako si Jordan Samuel de Samero. Pag-amin niya at tuluyang hinila si Natasha palabas ng party. Nang gabing iyon ay unang beses na may nangyari sa kanila sa loob ng kondo at hindi na nila muling binuksan ng usapan tungkol sa totoong identidad ni Samuel. Wala na si Natasha pakialam kahit pa ito ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Basta ang alam niya ay mahal niya ang asawa at wala siyang pagsisisi sa naging desisyon. Tuluyan ring hinarap ni Samuel ang realidad at lalong umugong ang pangalan nito sa publiko at naging abala rin katulad niya. Hapon ng araw na iyon at mag-isa si Natasha sa kondo. 3 araw na siyang nakalive dahil ilang araw na rin siyang may sakit at hindi maganda ang pakiramdam. At ayaw pa sanang iwanan siya ni Samuel pero pinilit niya ito dahil kailangan nitong ayusin ang ilang importanteng problema sa kumpanya. Nangako naman si Samuel na babalik agad at aalagaan siya pagkatapos. Sweetheart, sabi ko naman sa'yo, diba? Ayos lang ako dito. Inaantok na sabi ni Natasha nang makarinig ng katok mula sa kanyang kwarto. Tinutukso pa siya ng antok kaya't medyo nag-alinlangan siyang bumangon. Tinatamad mang bumangon, binuksan pa rin niya ang pinto. Pero imbes na si Samuel ang bumungad sa kanya, walang iba kundi si Marvin. Marvin? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Natasha. Tila binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang hindi inaasahang bisita. Hindi nakalakang labas, kaya pumasok na ako. Sagot ni Marvin na may kasamang ngiti at iniabot ang isang bouquet ng rosas na tila wala sa lugar sa sitwasyong iyon. Umalis ka na! Pagtataboy ni Natasha, hindi pinansin ang bulaklak na inalok nito na agad na sinara ang pinto. Ngunit hindi siya pinalad dahil agad siyang napigilan ni Marvin. Gusto ko sanang makausap ka. Panimula ni Marvin na ang tono ng boses ay malambing. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marvin. At lalong hindi mo na kailangan pang pumunta dito. Sagot ni Natasha. Malutong at matigas ang tono ng kanyang boses at tumabas ng silid. Pero pinigilan siya ni Marvin. Please, Natasha. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. I still love you. At naniniwala ako na nararapat pa rin ako para sa'yo. Dapat ako ang pinakasalan mo. At hindi ang lalaking yun. Tuwa pa ako nang niloko mo ako, Marvin. Dahil ngayon, nakita ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Wala na akong nararamdaman para sa'yo at mahal ko ang asawa ko. Pareho na tayong may kapareha, kaya sana, huwag ka nang gumawa pa ng ikalawang pagkakamali at baka hindi na kita mapatawad. Malupit na sambit ni Natasha. Hindi na kayang magpatawad at inalis ang kamay ni Marvin sa kanya. Umalis ka na, Marvin. Huwag mo lukuhin ang sarili mo. Alam kong mahal mo pa rin ako, Natasha. Ako lang ang mahal mo. Mistulang baliw na sigaw ni Marvin at tinulak siyang pasandal sa pader. Samantala, masayang nabiyahe si Samuel pauwi at panay ang pagtingin sa binili niyang singsing para kay Natasha. Gusto niyang muling pakasalan ang asawa at gawin ito sa isang pagkakataong buo ang kanilang pagmamahal. Pagkarating niya sa loob ng kondo, narinig niya ang boses ni Marvin kaya malalaki ang hakbang na pumasok siya sa silid ng asawa. Kalimutan mo na ang nangyari, Marvin. Kalimutan mo na ang nangyari, Marvin. Narinig ni Samuel ang boses ni Natasha. Mistulang umakyat ang lahat ng dugo ni Samuel sa ulo at buong lakas niyang binugbog si Marvin sa harapan ng asawa. Pare, sandali! Hindi natapos ang sasabihin ni Marvin
nang sinipa ito ni Samuel sa sikmura at muling sinuntok sa muka. Samuel, tama na! Pagpipigil ni Natasha. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Marvin na makatakbong paalis. Mali ang iniisip mo, Samuel! Natatakot na sabi niya nang makita ang galit sa mga mata ni Samuel. Pinatunayan mo lang sa akin na wala kang pinagkaiba sa ibang babae, Natasha. Malamig na sambit nito at tinignan ang direksyon ng dalawang bukas na botones ng kanyang pangtulog. Samuel! Muli pang tawag ni Natasha sa asawa, pero tinapunan lang siya nito ng tingin na parang isang taong may nakakahawa at nakakadiring sakit at kinamumuhian ng asawa. Napaupo na lang si Natasha sa sahig habang dumadaloy ang kanyang luha sa magkabilang pisngi. Nang itulak siya ni Marvin sa pader bago dumating si Samuel, nakiusap siya na huwag ituloy ang binabalak nito dahil mahal niya si Samuel at iyon lang ang gusto niyang mangyari. Tinanggap naman ni Marvin ang realidad, ngunit hindi nila inaasahan na maguguluhan si Samuel sa maling pag-aakala. Lakasan mo ang loob mo! Wika ni Irma matapos yakapin ng kaibigan at kumaway habang nagsisimula na itong maglakad paalis at sumakay ng eroplano. Hindi maiwasan ni Natasha na kabahan dahil sa mga susunod na oras ng kanyang biyahe. Pero nang makarating siya sa probinsya, nagdasal siya na sana ay makita pa niya si Samuel. Simula kasi nang umalis siya sa kondo, hindi na ito nagbalik at 2 linggo na siyang nag-iisa. Hinahanap ito sa kung saan-saan pero wala siyang nakitang kahit na anong bakas. Ang tanging hangad lang ni Natasha ay hindi sana ito umalis ng bansa, kundi ito ay nasa probinsya lamang. Malalim na bumuntong hininga si Natasha bago kumatok sa pinto ng bahay na tinirahan ni Samuel noon. Miss Natasha, wala na pong nakatira dyan. Matagal nang umalis ang mag-asawa na malapit sa asyenda. Wika ni Elena nang saglit itong mapadaan. Alam mo ba kung nasaan sila? Hindi po eh. Ang sabi ay nakatanggap ng malaking halaga ng pera ang mag-asawa at umalis na rito sa probinsya. Ang anak ba nilang si Samuel, hindi ba siya bumalik dito? Ampun lang po nila si Samuel, pero sa pagkakaalam ko ay hindi pa rin siya bumabalik. Sagot nito at nagpaalam ng aalis. Pakiramdam ni Natasha ay parang biglang bumagsak ang langit at lupa sa kanya nang marinig ito. Hindi niya maiwasang mamuong muli ang luha sa kanyang mga mata at labis niyang sinisisi ang kanyang sarili. Ang dami niyang pagkakataon upang ipagtapat ang nararamdaman niya kay Samuel, pero hindi niya ginawa. Ako ba ang hinahanap mo? Nabuhayin siya ng loob nang marinig ang pamilyar na boses ni Samuel. Samuel! Anya, mabilis na lumingon, pero hindi niya ito makita sa paligid. Nagulat siya nang biglang tumalon mula sa likod niya. Doon sa harap niya, nakita niya si Samuel. Katulad ng unang pagkakataon, suot pa rin ito ang lumang damit. Pero sa pagkakataong iyon, kitang-kita ang gwapo nitong mukha. Lalong namuo ang luha ni Natasha at hindi napigilan ang hikbi habang mabilis na tumakbo papalapit kay Samuel. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Parang hindi niya na ito kayang bitawan pa. Natatakot na baka muling mawala. Patawarin mo ako, Samuel. Mahal na mahal kita. Madamdamin niyang pagtatapat. Napangiti si Samuel at tinalikan siya sa noo. Matagal na kitang minamahal. Mula nung maging mag-asawa tayo, sweetheart. Sagot nito at pareho silang napangiti. Babakasalan mo pa ba ako? Kahit ganito ang buhay ko. Kahit ikaw pa ang pinakamahirap na lalaki sa mundo, wala na akong pakialam. Basta't mahal kita, Samuel. Handa ako magsakripisyo. Sagot ni Natasha ng buong puso.
Kinabukasan, nagpaayos si Samuel ng seremonya. Muli silang kinasal sa simbahan. Ngunit, ang resepsyon ay ginanap sa tabi ng batis, kung saan unang naramdaman ni Samuel ang pagtibok ng puso para kay Natasha. Namiss ko nang pumunta sa batis. Ang tagal ko na rin simula nung makapunta dito. Ano? Tanong ni Natasha habang ang kanyang mga mata ay kumikislap at may kasamang pilyo at lihim na pagnanasa sa kanyang tinig. Gusto mo bang bumalik doon? Oo. Sagot nito bago tumingin sa paligid at nakita ang huling sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Hindi naman na sila nagaksaya pa ng oras at pumunta roon na silang dalawa lang ang magkasama. Hindi pasok ang sasakyan o kahit motorsiklo papunta sa batis na tinutukoy ni Natasha, kaya wala silang choice kung hindi ang maglakad. Malayo rin ito kaya sigurado na aabot sila ng dilim sa daan, oras na makauwi na sila. May dala pa naman si Samuel na flashlight para kahit paano ay hindi lang sinag ng buwan ang magiging ilaw nila para dumaan sa madilim na parte ng batis. You really like this place, don't you? Tanong nito habang niyayakap siya ni Natasha sa ilalim ng tubig. May mga nagpupunta rin doon sa batis, pero madalas ay kapag umaga at hindi madilim. Kaya naman, sakto lang para magkaroon sila ng oras sa isa't isa ni Natasha. I really love this place, Samuel. Gusto ko na dito tayo na lang tumira. If that's what you want, sweetheart, bukas magpapagawa ako ng mansyon dito. Ang bahay natin sa Nipa malapit sa asyenda. Magiging tambayan na lang natin. Sabi ni Samuel at ang kamay ay humaplos sa mga likod ni Natasha. Wala nga bang isda rito? Tanong ni Natasha, ngunit sa kabila ng tanong ay isang ngiti ang sumik sa kanyang labi. Alam niyang may ibang pakahulugan sa likod ng mga salita niya. Oo, bakit? Takang tanong ni Samuel. I feel something big between us. Sagot ni Natasha. Umahon na tayo. Medyo lumalamig na ang tubig. Sabay silang umahon, ngunit hindi pa rin nilubayan ng mga mata ni Samuel si Natasha. Habang sila ay umaakyat, itinulak siya ni Samuel pababa sa isang malaking bato at inihiga siya roon at tinutok ni Samuel ang kanyang mata kay Natasha. Let me finish what I started, sweetheart. Bulong ni Samuel habang ang mga kamay niya ay lumakbay kay Natasha. Sa bawat haplos ni Samuel ay nadarama niya ang init, pagmamahal at pagnanasa ng kanyang asawa. You're always making me crazy, Samuel. Matapat niyang sabi, habang ang boses niya ay halos mag-iba ang tono. Tila ba hindi niya mapigilan na ang kanyang nararamdaman, dulot ng ginagawa sa kanya ni Samuel. Like you always do to me, sweetheart. Sabi ni Samuel, hinaplos niya ang buhok ni Natasha habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw mula sa pisngi nito. You always make me feel I am the only woman in the world. Bulong ni Natasha habang ang mga kamay niya ay mahigpit na yumakap sa katawan ng kanyang asawa. Because you are, Natasha. Sagot ni Samuel, hindi na alintana ang malamig na simoy ng gabi o ang malamig na tubig mula sa batis. Sa pagitan ng kanilang mga halik at haplos, bumulong si Samuel. I love you forever, Natasha. I love you, Samuel. Wika ni Natasha nang muling marating ang kaligayahan. I love you more than you know, Natasha. You are my wife, and I love you forever. We will build our future together. Lumipas ang 2 taon at kanilang natutunan na pahalagahan ang simpleng buhay sa probinsya. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae at si Natasha ay nagdadalang tao ng kanilang bunsong lalaki. Pinatunayan niya kay Samuel na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi ang pera, kundi ang pagmamahal nila
sa isa't isa. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. At ito po ang Rated Stories. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.